Po sa ating lahat at purihin po ang Panginoon na tayo po ay muli niyang binigyan ng pagkakataon na makapag-aral po ng kanyang mga salita. So kagabi po, ang napag-aralan po natin, di ba, ay yung tungkol sa consecration o pagtatalaga o pagbibigay natin ng buong buhay natin sa Panginoon at gayon din na pagtitiwala natin sa Kanya. At isa rin sa na-topic kagabi ay yung tungkol sa faith and acceptance kung saan nagtitiwala po tayo sa mga pangako ng Panginoon na tayo ay Kanyang patatawarin at sa lahat po ng ating mga kasalanan. So once na itinalaga po natin ang ating sarili sa ating Panginoon at tinanggap natin sa pamamagitan ng pananampalataya na tayo ay Kanyang pinapatawad, sa tingin niyo po, dito na po ba natatapos ang ating gawain? At sa pamagitan lang po ba ng pananampalataya ay mababago na natin ang ating mga sarili? So sa gabi pong ito, ang topic po natin ay may pinamagatang walking in the newness of life. So ito po yung sunod na hakbang na kinakailangan nating gawin, ang paglakad patungo sa pagbabagong buhay. So paano po ba natin to kailangan o paano natin ito dapat na gawin? Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So, kapag po pala ang isang tao ay na kay Kristo, siya po ay isa ng bagong nilalang. So, wala na po yung dati niyang pagkatao o yung mga ugali niya na hindi magaganda. So kapag po ba ginusto lang natin na magbagong buhay ay mangyayari yun agad sa isang iglap? So syempre po, di ba? Hindi. So dahil ang pagbabago po ay isang proseso habang tayo po ay nabubuhay. So ito po ay araw-araw natin na ginagawa. Next po, sabi sa John 3:8, umiihip ang hangin kung saan ito nais at naririnig mo ang ugong nito. Ngunit hindi mo alam kung saan ito nanggagaling at kung saan pupunta. Ganoon din ang bawat ipinanganak ayon sa Espiritu. So sinasabi po dyan na ang tunay na pagbabago ay gawain po ng banal na Espiritu. At hindi po natin mapapansin o mahahalata yung pangyayaring ito. Gaya nga, di ba sabi dito sa talata na ang gawain ng banal na Espiritu ay inalintulad po siya sa isang hangin. Kasi 'di ba, ang hangin po mismo ay hindi natin nakikita, pero yung epekto nito ay nakikita at nararamdaman natin dahil nakikita naman natin na gumagalaw ang mga bagay-bagay gaya ng mga halaman o ng mga puno. So pinapahiwatig nito na ganito po yung pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso. So bagamat hindi po natin matutukoy ang eksaktong oras o proseso ng conversion o pagbabago ng isang tao, pero makikita po natin ito sa kanilang pamumuhay. So makikita natin sa kanilang buhay yung kaibahan nung ugali nila dati sa ugali nila sa ngayon. At makikita natin na iba na yung kanilang mga gawi o yung kanilang mga hangarin sa kanilang buhay. At pinapakita din na yung pagbabago o yung paggawa ng mabuti ay hindi siya minsanan lang or weather lang. So, dapat po ay araw-araw natin na nakikita ang pagbabago sa buhay ng isang tao. Dahil ito po yung ebidensya na kumikilos ang banal na Espiritu sa puso ng taong yon. Galatians 5:22, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod o pagtsatsaga, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kaamuan o kahinahunan at pagpipigil. So sinasabi po dyan na ang sino man po na bagong nilalang kay Kristo o tunay na may pagbabago ay magkakaroon po ng bunga ng Espiritu. So ang bunga ng Espiritu, ito pong mga nabanggit na ugali, ito po ay dapat na tinataglay ng bawat isa sa atin. So sinasabi din dyan na yung mga masasamang bagay na gusto natin gawin noon, hindi na natin ginagawa ngayon. At yung mga mabubuting bagay na ayaw natin gawin noon ay yun na po yung gustong-gusto natin gawin sa ngayon. Dahil ito rin po yung gusto ng Panginoon na ating gawin. Tsaka di ba halimbawa, di ba may mga tao na
noon, napakayabang, pero ngayon, mabait na or sobrang humble na niya. Meron din mga tao na puro kalokohan yung alam noon, pero ngayon nagseseryoso na sa buhay. At meron din naman na mga tao na dati ay laging lasing, pero ngayon hindi na siya nagiinom o matino na siya. Pinapakita din dito na yung dati nga nating ugali na halimbawa mainitin ang ulo mo, so ngayon dahil nakilala mo na ang Panginoon, ikaw na ay isang mapagpasensya. At halimbawa sa mga bata, gaya ni Ate Chay, halimbawa si Chay, sobrang tamad siya dati. Pero dahil meron na siyang Panginoon, siya ay naging masipag na, kumbaga kahit hindi na siya utusan ng kanyang mga magulang, ay siya ay gumagawa. O halimbawa naman, si Gideon, mahilig makipag-away at gustong-gustong gumante kapag inaaway ng kanyang kalaro. Pero dahil meron na siyang Panginoon sa kanyang buhay, siya po ay marunong ng magtimpe. So dito makikita natin na once na natutunan natin yung kaparaanan ng ating Panginoon, ay aayawan na natin yung mga bagay na hindi maganda. Di ba? Ang turo nga ng Panginoon na kapag sinampal ka sa kanang pisngi ay ibigay mo rin ang iyong kaliwang pisngi. So kapag ginawan ka ng masama, ang dapat mong gawin ay gawan siya ng kabutihan. At sabi nga ng speaker natin nung nakaraan na alalahanin natin yung what would Jesus do? Kumbaga, ano kaya ang gagawin ng Panginoon kung siya yung nasa sitwasyon ko? Magagalit ba siya? Gaganti ba siya sa kanyang kapwa? Sisigaw ba siya? O magsasabi ba siya ng masasakit na mga salita? So alam naman natin na hindi ganoon ang ating Panginoon. So kapag ikaw ay may Panginoon sa iyong buhay, ay makikita natin yung pagbabago na yung makasalibutan nating mga pag-uugali ay pagsisikapan na nating alisin at kamuhian. 1 Peter 3, verses 3 and 4, sabi dito na ang inyong ganda ay huwag maging panlabas tulad ng pag-aayos ng buhok at pagsusuot ng mga gintong alahas at mamahaling damit. Sa halip, pagyamanin ninyo ang kagandahang nakatago sa puso, ang kagandahang walang kupas, nalikha ng maamo at mapayapang diwa, na lubhang mahalaga sa mata ng Diyos. So bilang mga tagasunod po ng ating Panginoon, hindi po natin dapat mas pinagtutuunan ng pansin yung pagpapaganda sa ating panglabas na kanyuan. So wag po tayong maging abala sa mukha o itsura natin o kung ano ba yung dapat natin na suotin. Kumbaga kung ano yung uso, dapat ganun din yung mayroon tayo. So makikiuso tayo sa kung ano mang nilalagay sa mga mukha, makikiuso tayo sa kung ano mang mga pananamit, pero yung ugali naman natin ay hindi maganda. Di ba usually ngayon, ang gaganda at gwapo, pero yung ugali naman ay hindi kaayon sa kanilang itsura. So, sinasabi po dyan sa verse na yan na mas mahalaga sa mata ng Diyos yung kagandahan ng ugali natin kaysa sa kagandahan po ng ating panglabas na kanyuan. Kaya kinakailangan po na mas pagsumikapan natin na baguhin o pagandahin ang ating mga ugali kaysa sumunod sa uso dito sa sanlibutan. Dahil sabi nga po dyan na mas mahalaga ang kagandahang walang kupas na likha ng maamo at mapayapang diwa. Sabi naman po sa 1 John 4:19, tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So sinasabi po dito na bilang tagasunod ni Kristo ay dapat na makita sa atin ang kanyang pag-uugali. Dahil si Kristo, di ba po, nung nandito siya sa sanlibutan, gustong-gusto niya na ginagawa ang kalooban at kautusan ng kanyang Ama. Dahil sa pag-ibig niya sa Diyos, kaya nagagawa niya ng may kasiyahan yung lahat ng mga bagay na pinapagawa po sa kanya. Kasi di ba kapag mahal po natin ng isang tao, mas madali pong sumunod. Kumbaga dahil sa pag-ibig mo sa kanya, kaya bukal sa loob mo yung pagsunod sa kanyang mga pinapagawa sa iyo. So ito po yung nagtutulak sa atin na sumunod. At dahil po sa pag-ibig na nagmumula sa Diyos, nababago kung paano tayo kumilos at gayon din kung paano tayo makitungo sa ating kapwa at nagiging mabuting impluwensya rin po tayo sa mga tao sa ating paligid. Hebrews 10:16,
Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang mga isip. So, sinasabi po dyan na ang kautusan po ng Diyos ay nakatanim sa puso ng bawat isa sa atin. At kung ang kautusan nga po ng Panginoon ay nakatanim sa ating mga puso, di ba dapat po ito ay makikita sa ating mga pamumuhay? Kasi di ba dapat na puro kabutihan ang lalabas sa ating mga bibig at makikita sa ating mga gawa. So kung ano po kasi di ba ang kinikilos o sinasabi natin, ibig sabihin yun po yung laman ng ating mga puso at isipan. So kung ang iniisip mo ay puro kalokohan at puro masasamang bagay, ito ay makikita sa iyong mga kilos at gawa. At kung ang iniisip mo naman ay puro mabubuting bagay, ito rin po ay makikita sa iyo. 1 John 5:3, sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ang tumutupad ng kanyang mga utos. Sabi po dyan na ang pagsunod ay tanda na tayo po ay isang alagad ng ating Panginoon. At ang pagsunod din ay tanda na minamahal po natin ang ating Diyos. Kasi di ba po kapag mahal natin ang isang tao, kahit anong iutos niya ay ito po ay ating gagawin. Kasi nga, mahal natin siya at ayaw natin siyang masaktan o malungkot. Sabi ko nga po kanina na mas madaling sumunod sa isang tao kapag siya ay ating minamahal. So kung labag po sa loob natin ang pagsunod sa mga kautusan ng Diyos, ibig sabihin po, hindi talaga natin siya tunay na minamahal. Kasi dahil sabi nga dito sa talata na ang tunay na umiibig sa Diyos ay sumusunod sa kanyang mga utos. At ganyan nga po, gaya sa mga magulang at sa mga anak, tayong mga anak, kung talagang minamahal po natin ang ating mga magulang, ay kailangan po na sumunod tayo sa kanilang mga pinag-uutos. 1 John 2:4, ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling. At wala sa kanya ang katotohanan. So kung sinasabi po natin na kilala natin ang Diyos, pero hindi naman tayo sumusunod sa kanyang mga kautusan, tayo po ay lumalabas na isang sinungaling. So halimbawa na lang, 'di ba, sa bahay. Merong mga rules na ginagawa po ang ating mga magulang para sa kanilang mga anak. 'Di ba? Bawal ang ganito, bawal ang ganyan, or ito lang yung dapat mong gawin. So bilang mga magulang, ina-expect nila na susunod ang kanilang mga anak dahil yun po ay pagpapakita ng respeto at pagmamahal sa kanila. So kung sinasabi po natin, tayo mga anak na nirerespeto natin ang ating mga magulang pero patuloy naman tayo sa pagsuway sa kanilang mga kautusan, tayo po ay lumalabas na isang sinungaling. Kasi iba yung sinasabi natin sa pinapakita natin. So kung totoong kilala natin ang ating mga magulang o kung totoong kilala po natin ang Diyos, kinakailangan na mapatunayan po natin ito sa pamamagitan po ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. 1 John 3 verses 5 and 6, nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya ay walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala man sa Kanya. So tayo po ay hindi magpapatuloy sa paggawa ng kasalanan kung tunay po na ang Panginoon ay nasa ating mga puso. Kasi kung ang Panginoon ay talaga nasa ating mga puso, ang ating pong mga damdamin, ang ating pong pag-iisip at yung ating mga pagkilos ay magiging kasang-ayon po sa Kanyang kalooban at sa Kanyang kautusan. Ephesians 2:8 at James 2:17, sabi dito, sapagkat sa biyaya, kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ganyan din naman ang pananampalataya na walang gawa ay patay sa kanyang sarili. So meron po mga tao na naniniwala sila na kapag sumampalataya tayo kay Kristo ay hindi na raw natin dapat sundin ang kautusan. Kumbaga wala na siyang epekto sa atin. Enough na maniwala lang tayo sa Panginoon. Pero sabi nga dito na ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. So tayo po, bilang mga Kristiyano, susunod tayo hindi para maligtas. Kaya tayo susunod sa Panginoon dahil tayo ay Kanyang iniligtas. Bali, ito po yung response o yung tugon natin sa dakilang pag-ibig at sakripisyo na ginawa ng Panginoon sa atin. At sinasabi rin na
ang pagsunod ay bunga po ng pananampalataya natin sa Panginoon. So ito po ay pagpapakita na tayo po ay isang bagong nilalang na sa pamamagitan ng tulong niya. At dahil kung hindi po ganon, yung pananampalataya na sinasabi natin ay hindi siya magiging tunay dahil nga kung susuway tayo sa kanyang mga kautusan. John 15:10, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sabi po dyan na kung si Kristo ay nasa puso ng bawat isa sa atin, hindi po natin mapipigilan na mahalin ang bawat kautusan ng Panginoon. At sisikapin natin na masunod lahat ng ito, kagaya ng ginawa ni Kristo nung siya po ay nandito sa lupa. Kung tayo, at sasabi din dyan na kung tayo talaga po ay tunay na alagad ni Kristo, gagawin din natin yung kung ano man yung kanyang ginawa para manatili po tayo sa kanyang pag-ibig. 1 John 2 verses 3 and 6, nakakatiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Sino mang nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamumuhay tulad ng pamumuhay ni Kristo. So kinakailangan po talaga ng perfect obedience sa kautusan ng ating Panginoon. Kasi 'di ba kung si Kristo nga ay sumunod sa kautusan ng kanyang Ama, dapat po ay ganoon din ang ating gawin dahil siya po ang ating perfect example. Pero paano nga po ba tayo mamumuhay katulad ng ating Panginoong Hesus? Ano po ba yung dapat nating gawin para manahan sa atin ang Panginoon? Sabi dito sa John 15:4 and 5, manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. So para pumanahan ang ating Panginoon sa ating buhay, ay kinakailangan po ng palagiang koneksyon sa Kanya. So sabi nga dito na wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay sa ating Panginoon. So gagaya dyan sa picture po na kung paano ang sanga na hindi nakakonekta sa puno ay hindi magbubunga, hindi rin tayo magbubunga kapag hindi rin po tayo nakakonekta sa ating Panginoon. Hindi po makikita sa atin ang bunga ng banal na Espiritu. At kapag tayo po ay walang koneksyon sa ating Panginoon, wala rin po tayong kapangyarihan na labanan ang anumang tukso ng kaaway. Kasi kinakailangan po na tayo ay nakadepende lamang sa ating Panginoon. At yung iba po kasi, inaakala nila na magagawa nila ang lahat ng bagay sa sarili nilang kakayahan. Kumbaga, kahit walang tulong ng Panginoon ay magagawa nilang magbago. Pero pinapakita nga sa verse na ito na anumang sariling pagsisikap ang gawin natin, ito po ay mawawalan ng kabuluhan kapag hindi tayo nakakonekta sa Panginoon dahil siya po ang pinagmumulan ng ating buhay. Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. So, sinasabi dyan na dapat nating alisin ang ating isipan sa ating mga sarili upang si Kristo ang mabuhay at makita sa bawat isa sa atin. Kasi kapag ang isip po natin ay laging nasa sarili lang natin, tayo po ay nalalayo sa Panginoon. Kaya laging sinisikap ni Satanas na malayo yung isipan natin sa Panginoon para mapigilan niya yung pakikipag-usap natin sa Panginoon at mawalan tayo ng koneksyon sa Kanya. So ito pong picture na ito, isa pong magandang halimbawa ng pagbabagong buhay, ang isa po sa mga alagad ni Kristo na si John o si Juan. So si John po, ang natural na ugali niya ay siya po ay mapagtiwala sa sarili at isang ambisyoso. At siya rin po ay impulsive o mapusok. Kumbaga, nagde-decision siya nang hindi niya pinag-iisipan. At
gayon din na ang isa sa mga ugali niya ay magagalitin at ayun nga, magagalitin. Kumbaga parang gusto niyang laging makipag-away. So, ganun yung kanyang nature. Pero nung nakasama po niya si Kristo, dahil syempre alagad siya ni Kristo, nakita niya yung ugali o kagandahang loob ng Panginoon. So, sa araw-araw na kasama niya ang Panginoon ay nagiging malapit siya at nakikita niya yung sarili niyang kakulangan o yung masasamang ugali na mayroon siya. At sa pamamagitan nun, unti-unting nawawala yung pagtingin niya sa kanyang sarili dahil sa pag-ibig niya sa Panginoon. So, unti-unti pong nabago si John dahil nagpasakop siya at nawala po yung kanyang pagiging mainitin ng ulo at yung iba pa niyang mga ugaling hindi maganda dahil sa kanyang koneksyon sa Panginoon. So, ganito po yung nagiging bunga kapag tayo ay nakipag-isa at laging nakikipag-usap o laging mayroong koneksyon sa ating Panginoon. Kasi di ba po kung sino yung lagi nating tinitignan o kung sino yung lagi nating nakakasama, yun yung ugali na nakokopya natin. So kung ikaw ay sumasama ka sa mga kaibigan mo na palaaway, ikaw din ay magiging palaaway. Pero kung yung mga kaibigan mo ay puro kabutihan ang kanilang mga ginagawa, ikaw rin ay mahahawa sa kanila. Kaya kinakailangan po na tayo ay tumingin lamang sa ating Panginoon at hindi sa tao, dahil kapag sa tao po tayo tumingin, ang ating makikita ay yung kanilang mga kapintasan o yung ugali nilang hindi maganda. Pero kapag sa Panginoon po tayo nakatingin, ang makikita natin ay yung mga ugali natin na hindi maganda na kinakailangan natin mabago. At sinasabi rin na kung ang buhay natin ay, kung ang tunay na nananahan ang Panginoon sa ating mga puso, ang buong pagkatao po natin ay magkakaroon ng pagbabago. At yung puso natin na dating matigas ay lalambot at yung pag-iisip at hangarin natin sa buhay ay nakatuon na lamang sa Diyos at sa langit na bayan na Kanyang inihanda para sa atin. So sa gabi pong ito, nakita natin na ang patunay na ang isang tao ay na-convert o nabago ng Espiritu ng Panginoon ay makikita po natin sa gawa at makikita sa pagsunod sa lahat ng kautusan ng ating Panginoon at makikitaan din po siya ng bunga ng Espiritu. At ang paglalakad po sa pagbabagong buhay o pagsunod sa mga kautusan ay magagawa lamang po natin kapag mayroon po tayong palagian at patuloy na koneksyon sa ating Panginoon at ganoon din po ang pagdepende sa Kanya para tayo po ay mabago at maging kaugali po natin ang ating Panginoong Jesus nang sa gayon po ay maging karapat-dapat po tayo sa Kanyang harapan. So doon lamang po ang aking topic at muli po magandang gabi at maraming pong salamat sa pakikinig.